Magandang araw sa inyo, aking mga kababayan sa buong Pilipinas. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. At narito na naman ako, ang oras at tinig ng katarungang pangkapaslangan. Minsan pa aking laging sinasabi na hindi ako ganap na nagpapahayag ng aking damdamin at opinyon sa mga nangyayari sa ating bansa kung hindi ito mahalaga. Sa mga bagay, ang nais kong ipabatid sa inyo ngayon sa ating paksa at pagharap ko sa inyo na ay binigyan tayo ng buhay at lakas ng Diyos upang magkita muli, ay ito'y tungkol sa dapat maganap na pag-uusig sa ikalawang pinakamataas na Pangulo ng bansa. Aking tutumbukin ng ang paksang ito ng tuluyan na wala akong kakampihan. Ang impeachment ni Sara Duterte Carpio ay isinalang at isinumite ng mababang kapulungan sa Senado at nasa kamay na ng Senado ang kapalaran ng usaping ito. Nais kong ipabatid ang bagay na ito na hindi na kailangan pang ulitin ko ang naganap na pangyayari ngayong araw na ito sa Senado tungkol sa pagpapaliwanagan ng mga mambabatas na tulad nila Pimentel, Ontiveros at ang Pangulo ng Senado na si Escudero. Batid natin na sang-ayon ang pangalawang Pangulo na maganap ang tinatawag na pag-uusig sa kanya sa pamamagitan ng impeachment sa Senado. So walang pinag-usapan doon, walang problema doon. Sumasang-ayon, bagamat meron siyang isinumite sa Korte Suprema na kini-question ang integridad ng impeachment na ito. Bagamat meron doon at hindi pa niya wini-withdraw, ipagpalagay na natin na tanggap na niya sapagkat sinabi niya na gusto niyang humarap. Sapagkat lumabas daw sa survey na almost 88% ng mga mamamayan ay sang-ayon na dapat humarap si Sara. Unang paksa, kailangan ba natin ang survey sa impeachment? Saan ba nanggaling ang survey? Naging popular po ang survey dahil sa halalan. Bakit? Sa pamamagitan ng survey, inaayos ang kaisipan ng tao kung sino iboboto niya. Bayad man o hindi. May panluloko man o hindi. Sino ang bumoboto? Ang mamamayan. Sino ang sinosurvey? Ang mamamayan. Tama po ba? Sa makatwid, ang ibig kong tumbukin dito, yung survey ay tama lang na gamitin sa botohan ng halalan. Sapagkat ang bumoboto, yung sinorvey. Tama po ba? Ngayon, applicable ko ba ang survey sa impeachment? Sino ho ba ang bumoboto sa impeachment? Yung bang mga sinorvey ng mga survey corporation at company nito ng mga tao? Hindi. Sino bumoboto sa halalan? Ang mga tao. Sino sinorvey? Ang tao. Sa impeachment, sino bumoboto? Yung bang tinanong ng mga surveyor na to, ng mga mamamayan? Hindi. Sino? Mga senador. Tama po ba? Ano ibig ko sabihin?
Hindi applicable ang survey sa impeachment sapagkat ang bumoboto, hindi yung tinatanong sa kalsada. Ang bumoboto dito, yung senador. Kaya, nakikiusap po ako, mga mamamayan. Hindi po applicable ang survey sa impeachment dahil ang tinatanong ng mga lintik ng mga nagsosurvey sa lansangan na yan, yun na nga tao, hindi naman senador yun eh. So, naintindihan nyo ba ako? Hindi po applicable ang survey sa impeachment sapagkat ang tinatanong ng mga kampanya ay hindi naman mga senador. O, tapusin na mo natin. Mga katwid, walang kinalaman ang survey sa impeachment. Sino may kinalaman? Yung mga senador. Okay. Bakit ginagamit yun? Para ho impluwensyahan ang mga senador. Yun lang po magiging tulong nun. Sana maging matalino po kayo, ha? Hindi ko naniniwala mga Pilipino bobo. Sana ho naunawaan nyo ako. Ngayon, pagdating sa impeachment, Ginoong Pangulo ng Senado, Chiquito Escudero, Chis Escudero. Makinig ka, sir. Makinig ka. Ang tatay mo inabutan ko, magaling. Pero sa'yo, hindi. Hilaw. Kahit summa cum laude ka ba? Hilaw. Ang dating mo. Pagdating dito, bakit? Nasisilaw ka. Saan? Sa politika. Gusto kong sabihin sa ito, Mr. Escudero, na ang impeachment is a primary and special duty and responsibility of the senators. Ano ibig ko sabihin? Pagka kayo ay naging senador at nanalo kayo sa botohan, kayo ba pag binilang doon sa TV, sa YouTube, dineclare na nanalo kayo, senador na ba kayo? Hindi. Paano? May araw na manunumpa kayo, di ba? May taking of oath. Public yun, di ba? Garbo pa nga. Bakit? Yun ang simula. Kahit nanalo ka na, kailangan mo magsumpa. Pag nanumpa ka na, kinamayang ka na, dineclare ka ng COMELEC, senador ka na. Tama? Mr. Escudero, sana po makarating sa ito, ha? Ano ibig sabihin? Ang tawag, ano ka na? Di senador. Tagalogin natin para naintindihan ng mga palengkera dyan, ng mga sismoso dyan. Mambabatas ka na. Diba? Yan. Kasi nanumpa ka eh. Ano ba? Tingnan mo yung mga damit nila. Pare-pareho ba o hindi? Nung nanumpa bilang senador. Tingnan mo sila. Nanood ka naman siguro, di ba? Makikita mo. Sila ay nanumpa bilang politiko, bilang mambabatas. Maliwanag na yan. Ngayon, bakit pag magkaroon ng impeachment, minsanan lang yan, ha? Hindi yan regular. Di ba? Pero dito sa ating bansa, parang lumalabas, nagiging regular eh. After 5 years, after 10 years eh. Nanood ako eh. Dami ko napanood. Estrada. Yung ano tawag dito? Chief Justice, Corona. Di ba? Halos alam na natin. Ano? Bilang senador, di ba? Kagalang-galang na Escudero. Ikaw ba kaagad ay pwede nang maging kasapi ng impeachment court sa Senado? Hindi. Manunumpa pa. Di ba? Sa totoo lang, nakasutahan na pa kayong pula. Di ba? Pula. Kung titignan mo,
Bakit pula? Bakit nagsutana? Bakit nanumpa? Di ba senador ka na? Sapagkat nanumpa kayo, sapagkat huhubarin nyo ang pagiging mambabatas nyo. Kasi kayo ngayon ay aastang hukom. Hindi na kayo senador. Ano ibig ko sabihin? Hindi kayo gagawa ng batas doon. Makikinig kayo sa paglilitis at pagdating sa huli, magpapasya kayo. Dahil kayo ay, senador, mambabatas? Hindi. Hukom! Ano ba ugali ng hukom? Sasampulan natin. Di ba sa korte? Pag nanood ka, o magkano kang kaso, naranasan mo. Ano makikita mo? Tumayo po tayo, naririnig po ang presiding judge, kasi ganon, magsitayo tayo, pak! Ano yung sabihin? Bago ba magsimula ang hearing, kahit matapos ang hearing, sa mga anumang korte, lower court, regular court, nagdadaldal ba ang hukom? Para sa akin, ang dapat manalo si Pedro. Bagamat alam kong malakas ang ebidensya sa kanya. Hindi nagsasalita ang hukom, di ba? Hindi ba? Hindi pwedeng magbigay ng opinyon na siya ipapabor sa ganitong akusado, papabor siya sa complainant. Bago mag-hearing, pagkatapos mag-hearing. Senador ba to? Naku po, Marcoleta, isa ka pa. Meron na kaming bilang. Kami ay ganito at siguradong patay ang impeachment. Anong klase naman kayong mga judge? May ganyan ba judge? Sus, Ginoo ko naman, katatalino daw. Harvard daw to si Marcoleta, di ba? PNP pa. Nakita mo naman kung sumayaw si Bato. Nakita niyo ba sumayaw si Ronald? Galing, no? Tutuwa ako, laki ng katawan, no? Pero ang kitid ng mga pag-iisip. Hindi kayo senador. Kaya nga kayo uli nanumpa dahil uhubarin yung pagiging senador, magiging hukom. Saan ka nakakita ng hukom? Hindi ba naghihiring? Sinasabi na may bilang na kami. Ang aming huhusgahan namin di ganito. Bawal yun. Bawal po yun. Dapat ma-disqualified kayo. Kayo yung mga nagsasabing kami may bilang na at sigurado kami ganito. Kaya nga naging hukom ka, patas ka, kahit kamag-anak mo yan. Di ba pag kamag-anak mo yan, ano gagawin mo? Ay, hindi, bababa ako, magpalit tayo ng judge. Inhibit? Di ba? Bakit? Kasi justice, di ba? Tinamaan ka ng manok at pusa, saan ka nakakita ng hukom na hindi pa nga nanunumpa? Sinasabi na kung sino kanyang didesisyonan at sino mananalo. Naku po, naku, ano na nangyari sa bansa natin, sir, madam, mga kababayan ko. Naku, naintindihan kaya? Ang gagaling tao yan, ha? General yan. Marcoleta, abogado daw yan. Hindi ko nasasabihin yung mga kalap. Nanalo yan, number 5. Pero sasabihin ko sa inyo, tapos na ang politika. Ano ibig sabihin? Laos na ang number ninyo kahit pa Bongo, number 1, number 5 ka, Marcoleta o ano. Tapos na yan. Tapos na yung pelikula na yan. Hukom na kayo ngayon. Wala na yun. Hukom! Hindi kayo senador, hindi kayo mambabatas. Anong klaseng utak meron kayo kung ganyan gagawin natin? Nagsasabi hukom kung sino anong desisyon daw niya. Ang hukom po, hintahimik. Kapag nalaman niyang kaklase niya yan, kapag nalaman niyang dati niyang boyfriend yung akusado, nag-i-inhibit yung judge. Bakit? Kailangan niya i-promote ang katarungan. Di ba?
bibigay ko ng konting grade kay Bongo. Ang sabi ni Bongo, babase ako sa ebidensya. Tama yun. Yun! Ha? Pero kaya, totoo kaya yan, Bongo? Oh! Ikaw ang kanang kamay nung kabila. Ito wala akong kakampihan. Hindi ako Duterte, hindi ako Marcos. Gigit na lang ako. Sinasabi ko lang yung mali. Okay? Kaya sa ating dating Pangulong Duterte, konting lang, lihis lang ng ating paksa. Hindi po sana kayo tanggap ng mga abogadong nire-recommenda ng ICC. Sana po nagtanong kayo sa International Bar Association. Nandun po yung magagaling sa ICC. Hindi yung pagdating dyan papakilala sa inyo itong Hudyo na to. Alam niyo ng mga Hudyo. Lahing traidor yan. Sana po kasi Pilipino rin kayo, naging presidente kayo. Kahit pa sabihin, marami kayong pinatay. Alam ko ang damdamin nyo, Manong. Kaya nyo nagawa yan, gusto nyo magbago, di ba? Yun naman layo ninyo Tama yun! Rudy Duterte, tama yun. Nagkamali kayo sa pamamaraan. Yan. Pero yung advokasya, tama yun. Kahit sabihin mo pa komunista ka, gusto nyo malinis. Pero mali ang sistema. Maaari sa Davao, pwede sa Visayas Luzon, hindi ubra yun. Doon kayo nagkamali. Tatanggapin nyo na lang yun. Andiyan na nga kayo. Nagbubulay-bulay kayo. Kaya nga kayo dinitain balik tayo kay Chis Escudero. Kaya, ang gusto ko pong sabihin, hukom po kayo dyan. Mag-ugali hukom kayo. Okay? Hindi ako sang-ayon sa mga inaasal nila Marcoleta, nila Ronaldo Valdez, Ronaldo de la Rosa, na sinasabi ng desisyon. Anong klase? Violation po yun. Pwede ho kayong pwede kung nakakaintindi lang yung ibang mga kasama dyan, pwede kayong ma-disqualified bilang hukom. My goodness! Hukom kaya nga bago ka na, tanggalin nyo na yung politika. Wala na, tapos na yun. Hindi na uso ngayon yung number 1 ka, number 2. Wala na yun. Dito pantay-pantay na kayo. Ba't yung sinabi wala? Tingnan nyo nga si Robby Padilla, number 1, galing, di ba? Pero tingnan yung utak. Naku po, parang tsinelas, di ba? Sensya ka na lang PCCR ka rin, di ba? Pero magdidiretso na ako. Ngayon. Kaya wala na yung pagmamalaki mo. Isa pa, sabi pa ni Marcoleta, lintik lang, wag kang gumanti, hukom Mr. Marcoleta, Diyos ko naman. Hukom kayo, dapat sasarado niya, wala kayong titignan, walang political party rin, walang gano'n. Ang tanong, kaya niyo ba? Hindi. Yun ang problema. Sa budi niyo talagang hindi. Yun ang patay. Yan ang problema natin. Tapos na ako dyan. Diyan na nakakita ko. Hukom po kayo. Huwag nyo nang isipin senador kayo. Hukom kayo dyan. Kaya nga special duty. Ang impeachment po, special affair yan. Walang gawa ng lawmaking dyan. Paggawa ng batas. Ang pag-uusapan dyan, pag-uusig. Huwag nyo na. Yan ang gusto ko sabihin. Yan tanong, sino ngayon ang number 1 hukom sa impeachment? Wala. Sino number 5? Wala. Sino kulelat number 12? Wala. Bakit? Hindi ho yan polaridad sa sino nanalo ng eleksyon. Pantay-pantay kayo dyan. Bongo. Pare-pareho kayo nakasultanang pula. Hukom kayo dyan. Huwag niyong pakilala sarili niyo bilang politiko. Oh my God. Ayos. Wala ako naririnig kasi. Wala ako naririnig na nag-discuss nito. Ngayon, number 2 na paksa. Mr. Escudero, huwag ka naman bastos. Ano ba nangyari sa iyo? Ano nangyari? Kaya nagagalit yung biyanan mo, lasinggero ka stay. Iniwan ka ng misis mo. Ano ba ito? Napun na naman tayo doon. Ngayon, tatalikuran mo, babae, Hontiveros. Ba't di natatakot? Harapin mo yun. Di ba?
Doon lang sa usapan yun ni Pimentel. Wala na eh. Ang sinasabi mo doon, ang binibigyan mo ng duet din yung legislative, yung legislative duty. Yung impeachment duty is more powerful and sacred than legislative. Bakit hindi mo tanggapin yun, Mr. Escudero? Ginawa mo pang 11. Bakit? Ako naman. Memorize pa ba yan? May usapan na kayo. Tama si Dilima. Halatang-halata ng tao. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Pag hindi kayo tumino, Mr. Escudero, hindi ako, panig sa, wala akong akin lang, doon lang ako sa batas, ha? Mahal ko lahat ng Pilipino. Kahit demonyo, di ba? Sabi niya ng Panginoon, mahalin mo kalaban, kaaway, di ba? At saka kung sasabihin yung si Duterte ang pinakamasama, si Duterte maraming pinatay, sasabihin ko, sa criminal science, no? Sa criminal science study, even the hardest criminal has a beautiful space there, a tiny space in his heart or her heart na may mabuti siyang kalooban. Ako niya? Di ba si Barabas? Ang sabi ni Kristo, pagsasama kita. Kahit yung mga talagang sukdulang mga magnanakaw, mamamatay tao, pinatawad pa rin ng Panginoon. Kaya, Karudi, kung ako sa inyo, talagang isa lang Diyos. Mingi na lang po kayo ng tawad at palagay ko kahit mawala ang buhay nyo dyan at dyan na kayo datnan, patatawarin kayo ng Panginoon. Yun na akin. Ha? Okay. Hindi ako politika dito. Ang gusto ko lang yung talagang tayo mga kababayan magkakauna-unawa. Pero dapat respetuhin natin ang Pangulo. Wala na yata. Kasi yan talaga ang sagisag ng bansa eh. Hintayin na lang natin mag-reaction. Saka tayo. Ngayon natin sirain ng Pangulo kasi para natin sinisira ang bansa. Wala namang maniniwala sa inyo yan. Hindi naman sasama armed forces dyan basta-basta. Di ba? Alam niyo yun eh. Ngayon, babalik tayo Mr. Escudero. Yung pangyayari na sinasabi nila papatayin ang impeachment, hindi ko gagamitin papatayin. Hindi mo pwede patayin, nasa saligang batas yun eh. No? Hindi itutuloy, maaari. Pinagplanuhan ng talagang hindi itutuloy. Ito lang ang aking sasabihin na matatapos na po akong paksanto. Kapag hindi nyo yan ituloy, yan, ito, hindi ito banta, hindi ito. Magagalit ang tao. Pag nagalit ang tao, humanda ka, Mr. Escudero. Nako, hindi yan kasalanan nila Bongo. Magiging kasalanan mo yan. Sisingilin ang bubo ng dugo mo yan. Nako, baka madamay pa misis mo. Pamilya mo isusuka sa bawat henerasyon. Tandaan mo yan. Ang posisyon hindi permanente yan. Yung yaman mo, yung talino mo hindi permanente yan. Mamamatay ka rin balang araw, di ba? Alat naman tayo eh. Ano ibig ko sabihin? Pag hindi nyo ginampanan yan, magagalit ang tao, civil disobedience, baka mabuwag ang Senado. Sa akin, dapat nga, sabi ni Felipe Calderon, magastos pagkadalawa, wag gayahin ng Amerika dahil hindi naman tayo mayamang bansa. Pwedeng tumayo kahit walang Senado, Kongreso lang. Pero hindi pwedeng tumayo nang walang Kongreso. Ulitin ko, pwedeng tumayo kahit Congress lang. Walang Senado, opo, parliamentary form of government. Pero, hindi ka pwedeng magkaroon ng Senado nang wala kang Congress. Ayun dalawa na yan, kahit isa lang, ang tawag mo dyan, legislative body. Di ba? Legislatura sa Castilla. Kaya, pag nagalit ang tao, ito yan, hindi makita eh. Ang nangyari, imposible. Ganyan din mangyayari. Kay Estrada, di ba? Hindi natuloy. Kasi hindi binuksan yung envelope. Natandaan ko yun. May edad na ako eh. Ano nangyari? Naging inutil ang Senado. Pumunta sa kalsada tao. Napilitan si Estrada bumaba. Wala nang trabaho Senado.
ang tao magtatrabaho, cheese escudero. Tandaan mo yan. Pag nagalit, yari ka. Yan lang akin. Huwag mo sabihin walang bilang. Sasabihin ko sa ito, pati mga Duterte, DDS, yan naman, di ko naman yan, sasama dyan. Kasi gusto rin nila may impeachment eh. Eh kung di ba namang malaking gulo yan pag hindi natuloy. Escudero, naku. Tama si Ontiveros, sisingiling kayo ng tao. Pero ma'am, damay kayo dyan, Ontiveros. Buwag ang Senado. Ayan na nakikita ko. Mabubuwag kayo. Maraming salamat po. Ang aking pagsasalita ay hindi nangangahulugan ng pananakit. Ang pagpukpok sa sipit ng alimasag ay hindi dahil sa puot, kundi upang kunin ang laman sa loob. Magandang araw. Pagpalain tayo ng dakilang wika. Ito po si Danilo Reg ng Pilipinas, ng oras at tinig ng katarungang pangkapaslangan.